Hello mga ga, para mas madali yung pagbalot ng ating siumay ay ganituhin lang natin. Sa ating video ngayon ay kumpletuhin na natin yung ating recipe. Gawan din natin ito ng masarap na sauce na maanghang. At maganda talaga ito gawin ng pangnegosyo kasi malaki talaga yung maaari natin ditong tutubuin. Kaya tara na, umpisahan na natin. So dito gagawa lang tayo ng 500 grams na giniling na pork pero mga ga marami na nito yung magagawa natin. Hinugasan ko na ito ng maigi. Yung ating giniling na pork ay kailangan ay lagyan lang natin ito ng mga taba-taba para maging juicy yung ating siumay sa loob. Pag bumili kayo ay pahaluan nyo lang ng kunti lang ng mga taba-taba, huwag lang puro laman. At ito yung mga ipanghalo natin sa ating pork. 400 grams na carrots at 150 grams na patatas. Mga ga, naglagay talaga ako dito ng patatas kahit kunti lang para mas lalong juicy na yung ating siumay ay hindi matigas sa loob, na yung malambot lang siya. At 70 grams ng white onion at 40 grams ng red onion. At isang buo na bawang or 25 grams at pinuhin lang natin ito. Yung hindi lang talaga masyadong pinong-pino ha. Yung ganito lang mga palangga kapino. Ayan. At ihalo na natin ito sa ating pork. At lagyan natin ito ng ating mga pangpalasa. Half teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng black pepper, at maglagay ako dito ng 2 tablespoon ng soy sauce. At naglagay ako dito ng 2 sachet ng ganito mga ga na oyster sauce. Yung maliit lang na sachet ng oyster sauce. 2 ganito yung nalagay ko. At lagyan ko muna ito ng half cup lang muna na harina. First class flour po yung gamit ko. Sa mga nilagay natin dito ng mga seasoning na pangpalasa natin ay pwede kayong magdagdag, pwede din magbawas. Depende ho yan sa inyo. Depende sa panglasa ninyo. Pero para sa akin, yung mga sukat ng ating pangpalasa na nilagay ko dito ay tamang-tama lang yung lasa. At parang napapansin ko na kulang pa sa lapot na medyo basa lang, ay dagdagan ko ito ng harina. Kaya magdagdag ako dito ng 1/3 cup lang na harina. Kayo mga ga, kung magdagdag kayo ng harina, ay tansyahin nyo lang talaga. Kasi pangit din yung ating siumay na maraming harina. Itong aking harina sa aking siumay ay tamang-tama lang yung 3/4 cup lahat yung nalagay ko. Dito sa halos sobrang 1 kilo na lahat yung ating siumay. Kasi 500 grams ng ating pork plus yung mga nilagay pa natin. At kailangan yung ating steamer ay pahiran ng talaga natin yan ng mantika. Kung hindi nyo man idiretso sa inyong mga steamer ay kung ano yung paglalagyan ninyo ay pahiran din natin yan ng mantika. At gumamit ako ng molo wrapper na may sizes ito na 3x3 inches. At sa pagbalot natin dito mga ga, pwede naman na ganituhin ito sa pagbalot kung alin yung bit ninyo, pero para sa akin ay medyo matagalan tayo dito pag ganito at parang need pa natin dito na magpahid ng tubig para hindi bumukaka yung ating mga wrapper. At ito po yung output niya pag naluto. Ay maganda naman, ay depende ho yan sa inyo kung saan kayo hiyang sa pagbalot. Mamaya ipakita ko sa inyo yung pagbalot natin ng madalian lang. At ito yung technique naman mga ga sa pagbalot natin ng madalian lang. Madali lang talaga ito. At sa panukat natin pala ay gumamit tayo ng 1 tablespoon measurements. At sa ating recipe ngayon ay marami yung nagagawa natin. Nakagawa tayo dito ng 54 pieces at pwede natin itong ibenta ng 8 pesos hanggang 10 pesos kasi malaki na ito. O di ba ga madali lang ito sa paraan sa pagbalot natin. Bali yung 1 tablespoon natin na palaman ay atin pong palaparin yan at yung 4 edges ng ating molo wrapper ay itupi lang natin yan gamit yung ating dulo ng kutsara. At iflatin lang natin ng kaunti yung ibabaw ng ating palaman para maganda ding tingnan. At niluto ko pala ito sa loob ng 40 minutes sa katamtamang apoy ng ating kalan para po ay lutong-luto talaga yung ating pork. At ito yung outcome niya mga palangga pag naluto. Ang ganda tingnan. At gawan muna natin ito ng chili garlic oil sauce. So dito meron akong siling labuyo. Ay tansyahin nyo lang yung sili ninyo. Yung akin ay maanghang lang ito kasi request ito ng panganay ko na anak. Kasi kakainin lang naman namin ito. Hindi namin ito ibinta at mahilig siya talaga sa maanghang. Kaya maanghang po yung gawa ko ngayon na sauce. At 2 buo na bawang yung nilagay ko dito at lagyan ko ito ng 1 cup na mantika. At matapos natin itong durugin sa ating food processor ay isalin lang natin ito sa ating saucepan. At lutuin lang natin ito hanggang sa maluto yung ating bawang. At sa pangpalasa natin dito mga ga, naglagay ako dito ng magic sarap, oyster sauce, soy sauce at yung ating light brown sugar at black pepper. At kunting halo lang, madali lang naman natin itong lutuin. Hintayin lang natin na maluto yung ating garlic.
Ito mga palangga okay na 'to, huwag lang masobrahan baka mapait na din yung ating garlic. O nakikita niyo yung ating sauce ay napakaanghang po yan kasi gusto talaga ng anak ko yan. Ay mahilig talaga sila sa maanghang. Ako nga nag-ano lang po ako dito ng soy sauce lang yung sausawan ko. At alam niyo ga napakasarap yung sauce natin ha, lalo na yung mga garlic, yung itim na yan, ay yan masarap yan. Maganda talaga yung lasa niyan. Basta sakto-sakto lang talaga sa timpla. Sa mga timpla natin dito, sa mga seasoning, kayo na yung masusunod kasi magkaiba naman tayo eh. At ang lambot ng ating siumay ha, juicy yung loob. At hanggang dito lang yung ating video. Sana'y makatulong po sa inyo ito. At pwede talaga ninyo itong gawing pang negosyo kasi malaki naman talaga yung kikitain natin dito. Ito pong muling inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.